All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing, did I do it right, yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Para sa akin, upang makahubog ka ng magandang chest, pagtuunan mo ng pansin ang upper at lower chest. Ang upper chest kasi ay nagbibigay ng tambok sa ating chest, at ang lower chest naman ang nagbibigay ng ganda o detalye sa itsura ng ating dibdib. Subalit, hindi ibig sabihin nito ay hindi na natin ititrain ang ating middle chest. Ang ibig kong sabihin na mag-focus kayo sa upper at lower chest ay sa tuwing chest day nyo, ito ang mga dapat nyong unahing gawin. At ihuli nyo na lang ang middle chest. Ang totoo niyan, kahit hindi naman natin itrain ang middle chest, ay lalaki pa rin naman ito, sapagkat sa tuwing ititrain natin ang upper at lower chest, nasasapul pa rin dito ang middle chest. Kumbaga, kapag nag-incline bench press ka, 70% dito ang tama ay sa upper chest at 30% naman sa ating middle chest. Kaya kahit papaano, nasasapul pa rin ang middle chest. Maging sa mga exercises para sa lower chest ay natatamaan din ang middle chest dito. Paano ko nga ba napahubog ng ganito ang aking chest? Ito ay marahil nakafocus ako sa simula pa lamang sa upper at lower chest. Sa video ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga exercises na ginagawa ko para sa aking lower chest. Pero bago yan, kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo na rin yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Maliit na bagay pero sa amin, malaking bagay ito. Salamat! Ang decline barbell bench press ay isang old school na exercise. Ibig sabihin, isa itong lumang exercise. Pero, alam nyo ba na napakalaki ng naitulong nito upang maging ganito ang aking lower chest? Yung iba kasi, hindi raw effective sa kanila ang decline barbell bench press. Pero teka, baka naman kaya hindi naging effective sa kanila ang exercise na ito ay dahil mali ang paggawa nila dito. Mula sa pagkakahiga sa bench, tiyakin nyo na nakaangat ang inyong lower back o hindi dapat ito nakasayad sa bench. Hawakan ng bar ng kasinlapad lang ng ating balikat. Huwag masyadong buka dahil masasaktan ang ating balikat dyan. Huwag din namang masyadong magkalapit ang kamay dahil mas matatamaan dito ang triceps. Muli, dapat kasinlapad lang ng balikat. Kapag naiposisyon mo na ng tama ang iyong katawan at ang paghawak sa bar, maaari ka na magsimula. Pansinin ninyo kung saan banda ko ibinababa ang bar. Ito ay tumatapat sa bandang ibaba ng aking nipple o utong. Ito ay upang matarget ng gusto ang aking lower chest nang hindi masasaktan ang aking balikat. Dahil kapag ibinaba mo ang bar sa tapat ng iyong middle o upper chest, bubuka ng gusto ang siko. Dahilan upang masaktan ng ating balikat at maaaring mauwi ito sa shoulder injury. Upang mas maunawaan nyo ng gusto, imagine ninyo na nakahiga ako sa decline bench at ginagawa ang decline barbell bench press. Ganito ang itsura kapag ibinaba nyo sa middle o upper chest ang bar. Mapapansin na masyadong buka yung mga siko o nakalibel na yung siko sa bar. Masakit sa balikat yan. Sa halip, ibaba ang bar kung saan nakatapat ito sa baba ng nipple.
Isa pa sa mga technique na ginagawa ko sa mga bench presses, gaya dito sa decline barbell bench press, ay ang pagpiga ng dibdib sa tuwing nagkakaroon ng muscle contraction o sa tuwing nasa taas ang bar. Ibig sabihin, sa tuwing nasa itaas ang bar, sinasabayan ko ito ng pagpiga ng aking chest. Sa ganitong paraan, mas nagkakaroon ng muscle tissue damage. Tandaan nyo, mas malaking muscle tissue damage, mas malaki ang tsansa ng paglaki ng muscle. Dito sa video, ganito ang itsura ng hindi pinipiga ang chest. Samantalang ganito naman ang itsura ng pagpiga ng chest. Ibig sabihin, ang pagpiga ay katulad din ng pagpapatigas ng muscle. Gumawa kayo dito ng 3 hanggang 4 na sets na masa-challenge kayong gawin ang 8 to 10 reps sa bawat set. Kapag sinabing cable crossover from high to low, ito yung manggagaling ang puwersa mula sa taas papunta sa baba. Dahil sa ganitong posisyon, mas matatarget ng gusto ang lower chest. Mula sa gitna, humakbang ng 1 o 2 sa harap. Ilagay ang isang paa sa likuran upang magsilbing pagpigil sa bigat o para sa pagbalanse. Iabante ng bahagya ang upper body na naka-chest out. Ang pinakasekreto dito ay yung pagbuka ng kamay. Dahil karamihan ng ginagawa nila ay isinasagad sa pagbuka ng kanilang mga kamay upang ma-stretch daw ng gusto ang chest. Subalit sa ganyang paggalaw, delikado ang inyong balikat yan. Sa halip, sa sandaling pumantay na ang inyong siko sa level ng inyong likod, hudyat na maaari mo nang itulak ang weights. Hindi mo man sinasagad sa pag-atras ang iyong mga kamay, ay nai-stretch pa rin naman ang ating chest dito. Maaaring may magsabi ng ganito, bakit may nakikita akong gumagawa ng sagad sa pag-atras ng kamay, pero hindi naman sumasakit ang balikat niya, at malaki din ang kanyang lower chest? Oo, meron naman talagang gumagawa ng ganito. Pero ito ay depende sa inyong flexibility. Ibig sabihin, kung kaya nyo isagad sa pag-atras nang hindi sumasakit ang inyong balikat at mas nararamdaman nyo dito yung muscle pump ng inyong chest, bakit hindi, di ba? Maaari nyong gawin yan hanggat wala kayong mararamdamang sakit sa ibang parte ng inyong katawan o maging sa inyong mga joints. Tandaan nyo rin na dapat nyong gawin ito ng kontrolado sa paggalaw at pigain pa rin ang chest kapag magsasalubong na ang mga kamay. Tiyakin din na ibababa ang mga kamay sa bandang ibaba ng ating tiyan, hindi sa tapat ng dibdib. Gumawa kayo dito ng 3 to 4 sets na may 8 to 10 reps kada set, kung saan masa-challenge yung chest nyo o dapat ay makakaramdam kayo dito ng muscle pump. Gawin nyo dito ang progressive overload o dapat kada 1 o 2 linggo ay nadaragdagan ng bigat ng mga ito. Sa loob ng 3 buwan, balitaan nyo ako kung gaano nakalaki ang inyong lower chest. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless. Understand a world that's so complicated, intoxicated, every night faded, just so I can sleep thinking that it's sated. I feel hated.